Yun daw kasing pangil ng kidlat, hindi naman daw talaga yan tinatama ng halimbawa, suot mo yung pangil ng kidlat at umuulan, kumukulog, kumikidlat. Hindi daw naman totoo yung ganun. Paano nyo po nasabi? Ano? Siguro kaya hindi kayo tinatama ng ganun kasi hindi tunay yung dala nyo. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali ang i-share ko nga pala sa inyo na video ngayon ay patungkol sa mutya ng kidlat. Sa panahon ngayon ay marami ang nagnanais na magkaroon o magtanga ng mutya ng kidlat. Ito kasi yung klase ng agimat na pwede nating tawagin na all-in-one. Pangkalahatang proteksyon, pampaswerte, nagbibigay ng lakas sa pisikal na katawan, proteksyon sa mga masasamang elemento, at pinagyayaman ang espiritual na relasyon sa Diyos ay ilan lang sa mga kakayanan ng mutya ng kidlat. Pero ang paghahanap o pagtatanga ng legit na mutya ng kidlat ay hindi ganong kadali. Dahil kailangan mong mag-abang ng kidlat at abangan mo kung saan tatama ito. Once naman na makakita ka ng pinagtamaan ng kidlat ay doon ka palang makakapagsimula ng paghahanap ng mutya ng kidlat. At kung sakali naman na matagpuan mo o mahanap mo ang mutyang ito ay masasabi ko na napakaswerte mo at napakapalad mo. May isa pang paraan para makapag-ari ka o makapagtangang ka ng mutya ng kidlat, at ito ay sa pamamagitan ng paglilimos. May ilang antingero kasi na pinalilimosan nila ang kanilang mga tanga na mutya ng kidlat. Ang tanong lang ay totoo ba to o legit ba itong mutya ng kidlat o hindi? Pero marami ang nagsasabi na ang pagtatangan daw ng mutya ng kidlat ay hindi ganoong kadali. Dahil ang pagtatangan daw ng mutya na ito ay may kakambal na panganib. Pero meron din namang ilang antingero na nagsasabing hindi totoo ang panganib na dala ng mutya ng kidlat. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-horror, na kung ang pagtatangan ba ng mutya ng kidlat ay may kakambal na panganib. Gaano nga kayang katotoo na kapag ikaw ay nagtanga ng mutyang ito ay magiging lapitin ka sa tama ng kidlat, lalo na kapag masungit ang panahon. Tatlong batikang antingero ang nagbigay ng kanya-kanyang opinyon patungkol sa isyu na ito. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang kanilang inilahad na paliwanag patungkol sa mutya ng kidlat. Tungkol po sa pangil ng kidlat na sinasabi nila. Hindi daw kasing pangil ng kidlat, hindi naman daw talaga yan tinatama ng halimbawa, suot mo yung pangil ng kidlat at umuulan, kumukulog, kumikidlat. Hindi daw naman totoo yung ganun. Paano nyo po nasabi? Siguro kaya hindi kayo tinatama ng ganun kasi hindi tunay yung dala nyo. Kasi yung sinabi ko, totoo yung kasi ang kausap ko mismo, yung matanda sa una, yung matatanda sa una sa amin. Totoo yun. Hindi ko yung gawa-gawa. Yun talaga ay bawal na bawal kung original yung pangil ng kidlat niya. Bawal niyong ipasok yan sa loob ng bahay. Kasi malapit lang sa inyo yung tama talaga ng kidlat. Kasi mayroon pa din nagpipilit na ganun daw, ganun. Kaya paniniwala niyo yan, wala na akong magagawa. Pero yung kapaliwanagan ko, hindi ko pwedeng baguhin. At ang pangil ng kidlat hindi porket kayo magkikita ng itim na kulay itim na bato na style pangil talaga, hindi nyo pwedeng sabihin pangil agad ng kidlat niyan. Madami ho niyan sa gravel and sand, sa hardware.
magkikita kayo ng mga ganon, mga triangle. Tulad na sinabi ko, hindi naman ako sumusumang ng paniniwala ng iba. Kasi yun lang, inaano ko, pinipilit pa din kasi eh. Hindi ko naman pwedeng sundin yung kanila kasi may paniniwala akong akin. Ang Panginoon ng kidlat na tunay, puti ho yan na medyo may itim. Hindi ho magnetic. Kasi yung nagkita na ako ng tunay niyan, mismo pinakita nung matanda. Yun ho yung tunay. Marami nagsasabi na ang pangil ng kidlat o ay ang kidlat is may mga bawal. At kapag may hawak ka raw po ng pangil ng kidlat, ay medyo delikado raw. Yun ang mga naririnig natin sa iba. Hindi rin daw pwede ipasok sa loob ng bahay at hindi rin daw po pwede dalhin. Kapag dala mo to is baka raw tamaan ka o habulin ka. Yan. Ito po, ispatak inatak, manggagamot. Tulad nga po na nasabi ko sa inyo, sinasabi raw nila, bawal daw sa loob ng bahay. Bawal din daw po na dalhin ang pangil ng kidlat o kidlat na kapag may tangan ka nito is mapapahamak ka daw. Yan po ang mga natin pag-usapan natin. Actually, matagal na po ako na may hawak na kidlat. Pero lingid po sa kaalaman ng iba, sinasabi nila na bawal daw yan sa bahay. Or bawal din daw po yan na kapag umuulan, umabagyo o tumikidlat is hindi mo raw po ito dala. Hindi po. Babaguhin ko po yung sinasabi nila. Hindi ko po, kontrahin ko po yung sinasabi nila. Ibig sabihin, kapag yung sinasabi niyo na bawal sa loob ng bahay is, ano pa mangyayari sa loob ng bahay kung may kidlat? Tatamaan ba yung bahay? Tatamaan ba yung ganito? Masisira ba pag tinamaan ako? Ahabulin ba? May nabalitaan na ba ay na gano'n? May nabalitaan na po ba kayo na manggagamot? Na gano'n din po ang ginawa, na hawak-hawak at kumikidlat, kumukulog, na bawal na tinamaan. Actually po, hindi po. Yan po, ano ko po sa inyo yan. Ako po mismo magpapatunay. Napakarami ko pong hawak ng kidlat. Iba't ibang kidlat na po yan. Yan po yung kidlat na sinasabi ko, pangil ng kidlat. Ito po yung pangil ng kidlat. Ngayon, may bagyo po tayo. Lumalabas ako, suot-suot ko, at kung saan po ako pumupunta. Ay bakit hindi po ako tinamaan ng kidlat? O bakit hindi po ako inabol ng kidlat? Yan po. Ito po yung pangil ng kidlat. Meron din po ako na dila ng kidlat. Yan po yung dila ng kidlat. Iba't iba po yan. Iba't ibang ano po ng kidlat. May pangil, may batong kidlat, may maraming tawag to. May dila ng kidlat. Marami po yan. Ito pa po. Isa pa po itong kidlat. Isa pa pong kidlat to na mayroong halos may mata siya. Yan, may mata po siya. Makikita nyo po na ito po ay halos dala-dala ko. Araw-araw, saan man ako pumunta. Lalo ngayon, may bagyo po sa Pilipinas. May mga kumikidlat po rito. Kumikidlat, pero dala-dala ko. Bakit hindi naman po ako tinatamaan? O bakit hindi naman po humahabol sa akin? Ibig sabihin, kapag gano'n, hindi po totoo yun. May nabalitaan na ba kayo manggagamot? May nabalitaan na po ba kayo na may hawak na tangan ng kidlat is tinamaan? Nasunog? Or nasunog yung bahay sa loob ng bahay na kumikidlat? Actually po, ako po mismo, dala-dala ko siya. Kung sinasabi nilang hindi original yung kidlat ko, hindi po, tignan nyo po. Ito po, iba't ibang kidlat. Kung titignan nyo po ito, nagmamagnetize din po yan. Yan, nagmamagnet. Yan po yung mga kidlat ko, mga kakaibang bato ng kidlat. Ito po yung mga bato na may... So, sa mga kumukuha sa akin ng pangil ng kidlat, lagi kong sinasabi sa inyo na lagi nyong iingatan yan, ibabalot nyo ng tela ng pula. So, sinabi ko na lagi na napakadelikado niyan sa ibang tao, maging sa katawan ninyo kapag tatanganin nyo yan. So, ito, binibigyan ko lang kayo ng isang babala kung paano magtangan ng pangil ng kidlat dahil hindi po biro. Nung nakaraan, gumawa pa ako ng live video noon. Pinakita ko yung conversation at testimony nung tao na nakakuha sa akin ng kidlat na muntika na siyang mamatay. Ang sabi ko sa kanya last year pa to hindi ko na mahanap kasi yung account nahanap ko kanina, hindi ko matandaan yung account na kumuha ng sa akin. Antingero ito. Kaya lang dahil bata pa at ito ay mapaglaro,
mapaglaro itong tao na to. So, kumbaga hindi naman siya salbahe, kumbaga may kakulitan, gustong testingin yung gamit. Nakakuha sa akin ng pangil ng kidlat, nilagyan ko ng lambat. Sabi ko sa kanya, ikaw na ang maghanap ng pulang tela. Tuwing umuulan, kahit hindi kumikidlat, itago mo. So, ganito ang kanyang ginawa. Sinubok niya yung gamit na binigay ko sa kanya. Hindi ko mahanap, nasa YouTube yung video, hanapin nyo na lang sa YouTube. Ang ginawa niya, no, dun sa pangil ng kidlat, tinanggal niya sa pulang tela, umuulan nun, tinanggal niya sa pulang tela. Then, so, ayun mga lods, yung ginawa niya dun sa pangil ng kidlat, tinesting niya, yung pangil ng kidlat, umuulan, lumabas siya ng pintuan, itinaas niya yung pangil ng kidlat na nalimusan sa akin. Nandun pa, nasa video, hanapin niyo sa YouTube. Tumama, buti na lang yung kidlat ay tumama doon sa harap ng puno, hindi sa kanya. Ito ang medyo masakit mga lods, itong medyo masakit, no? Isang sundalo pa yan. Nakita natin, ayan yung video niya, pinakapakita niya yung kanyang bahay. Naku, nakita tuloy yung pangalan. Again, hindi nyo namang kompleto lahat yan. Ayun, pagdampot niya, sabi niya dito, malakas ang ulan, tsaka kidlat nung isang araw. Kuis, ilabas ko pa lang sana yung ngipin ng kidlat ko. Doon ko sa ilagay sa malayo para di lumapit yung kidlat sa akin. Pagdampot ko pa lang doon sa altar ko, binagsakan na ako ng kidlat. Kulay blue tsaka orange na lang nakita ko. So eto, makikita natin, nasa ospital talaga siya mga lods. Hindi ito gawa-gawa lang dahil unang-una isang sundalo yan. Tandaan natin na isang sundalo yan. Hindi gagawa ng kalokohan yan o kuro-kuro na siya ay nasa ospital. So nakikita nyo yung hospital bills niya. Andyan pa. Ito yung tama niya sa ulo. Tapos yung napaka-busy Kuya Parate, sabi niya operation, andito ako ngayon sa ospital. So yung conversation namin, sinabi ko sa kanya, nagpaalam ako na ilalabas ko itong conversation namin, pero ang sinabi ko dito ay tatago ko yung pangalan niya. So hindi naman kita yung kanyang muka at yung pangalan niya ay maikli lang naman. Okay lang siguro yan. Ang sinasabi natin dito, yung safety and awareness, kasi So yan mga ka-horror, napakinggan nyo naman yung naging paliwanag ni Agimat ng Mangyan at ni Idol Ismatak Inatak patungkol sa pangil ng kidlat, at napakinggan nyo rin yung naging testimonya ni Commander Leon patungkol doon sa naglimos ng kanyang pangil ng kidlat. So yun mga ka-horror, doon sa mga may tanga ng mutya ng kidlat at doon sa mga nagbabalak palang magtangan o mag-alaga ng mutya ng kidlat ay kayo na po ang bahalang humusga kung alin ang paniniwalaan nyo sa tatlong ito. Pero yun nga, sabi nga ni Commander Leon, for safety and awareness, mas mainam nang mag-ingat. At hindi natin masasabi, baka nga totoong kapag pinagpawalang bahala natin ang paghahawak o pagtatanga ng mutya ng kidlat ay mapahamak tayo. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming kwento tungkol sa Agimat. Maraming salamat po.